Nakita ni Pamela kung paano umiwas ang tingin si James kay Kian at dahil sa kanyang narinig, nasisiguro niya na ngayon na may ibang ang dahilan kung bakit sinusuyo siya ni James. Yun ay ang main na pag-usapan ng dalawa na makipaglapit ito sa kanya. Bigla tuloy nagbago ang paningin niya kay James sa tila ba hindi ito totoo sa mga pinapakita nito sa kanya. Look, Veria, I'm doing my best to get her attention, to be close with her. Hindi porket naging abala ko sa kanya makakalimutan na kita. Ayoko lang din na mag-isip pa siya ng iba tungkol sa akin. Gusto ko mawala ang mga hinala niya. Narinig niyang paliwanag ni James kay Kian. Hindi naman siya makapaniwala sa narinig at napailing na lamang. Ngayon alam na niya ang naging dahilan nito. Tss, siguraduhin mo lang na hindi mo ako kakalimutan. Sumunod pa talaga ako dito para na makausap ka dahil pakiramdam ko iniiwasan mo ko. Stay with the plan, James. Don't make me furious. Seryosong sabi ni Vera kay James at inilis na ang kanyang tingin dito. Palihim namang napasinghal si Pamela dahil sa kanyang mga nalaman. Inalis niya ang kanyang tingin sa mga ito. Subalit bigla siyang may nasaging vase malapit sa kanya, kaya gumawa ayon ng ingay at napalingon sa gawin niya ang dalawa. Who's there? Narinig niyang tanong ni Vera. Nakaramdam naman siya ng kaba dahil sa nangyari at akmang aalis sa kinaroroonan niya nang tumama siyang bigla sa isang matigas na bagay. Nagugulat naman siyang napatingin dito at mas lalo pa siyang nagulat sa kung saan man siya tumama. Isang malaking katawan na nasa kanyang harapan at nararamdaman niya ang kaba sa kanyang dibdib. Na biglang tumigil ngunit maya-maya pa ay nasa harapan at naramdaman niya na ang kaba sa kanyang dibdib. Kilala niya ang lalaking nasa kanyang harapan. Bahagya pa nitong inilapit ang sarili na tila ba pinoprotektahan siya. I am sorry, we're just having fun here. We did not know that you're there. My apologies. Narinig niyang sabi ng lalaking nasa harapan niya at biglang hinawakan ang kanyang kamay tsaka hinila pa alis doon. Hindi pa rin maialis ang kaba sa kanyang dibdib hanggang sa makaalis sila sa lugar na iyon at dinala siya nito sa sarili nilang hotel room ni James. Na makapasok sila, doon lang niya nakita ng tuluyan ang mukha nito dahil sa liwanag ng silid. Don't you dare do that again. Mapapahama ka sa ginawa mo, sabi nito sa kanya. Pareho silang nakatayo habang nakatingin siya sa likod nito. Dahil nakatalikod na ito ngayon sa kanya. Why are you here, Rafael? Napalingon to sa gawin niya at nakita niya ang galak sa mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Humakbang ito palapit sa kanya kaya bahagya naman siyang napaatras. Ngunit agad din siyang napahinto nang tumama na siya sa pinto. Kaya naman tuluyan na nakalapit sa kanya si Raf na hindi inaalis ang tingin sa kanya. Ilang dipa na lang ang layo nila sa isa't isa at naaamoy niya ang singaw ng katawan nito na minsan na niyang naramdaman at pakiramdam niya naaakit nga siya sa amoy nito. If I want to be with the girl I wanted, I will do anything to be with her, even if I will become her shadow. That's why I'm doing it right now, Pamela. If I want to be with you, I will be your shadow who will protect you. Tugon ni Raf sa tanong na iyon ni Pamela. Naramdaman ni Pamela kung paanong mawawala ang kaba na kanyang nararamdaman dahil sa sinabing iyon ni Raf. Nais niyang umiti sa harapan nito upang malaman nito na masaya siya dahil nandito ito. Subalit pinipigilan niya lang ang kanyang sarili. Hindi siya nakapagsalita at nakatitig lamang ngayon kay Raf na nakatingin din sa kanya. Maya-maya umangat ang kamay ni Raf. Inawakan nito ang kanyang pisngi. Bahagya siyang napapikit sa ginawa nito at tila bumalik sa kanyang alaala kung gaano siya kasaya kapag ito ang kanyang kasama. Aminin man niya o hindi, alam niyang sobra niyang namiss ang lalaki. Hindi din niya alam kung mapipigilan pa ba niya ang nararamdaman niya para dito. Dahil baka bigla na lang siyang bumigay at kalimutan ang kasalukuyang nangyari sa kanya kasama si James. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, nakita niya pa rin nakatingin sa kanya si Raf. Nakita rin niya kung paanong bumaba ang halik nito patungo sa kanyang labi na tila ba nais itong halikan. Ngunit nakikita niya rin kung paano nito pinipigilan ng sarili upang hindi makagawa ng bagay na ikakagalit niya. I am just to confirm that are you really at the hotel? And it's right, you're here with him. By the way, I'm one of the guests here and my room is right next door. I saw you earlier following him. Don't do that again, Pamela. And if you will, hide safely. I'll go ahead. Sabi sa kanya ni Raf at binitawan ng kanyang kamay. Hindi niya alam kung anong kanyang sasabihin o kung hahayaan niya ba itong makaalis. Ngunit sa huli, hinayaan na lamang niya ito. Bago tuluyang lumabas si Raf, lumingon pa ito sa kanya. This is not the last time we will see each other. See you again, my woman. Nakangiting sabi ni Raf at tuluyan ang lumabas ng pinto.
Nanatili namang nakatayo si Pamela at tila hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Hindi rin maalis sa kanyang isipan kung paano siya nito tatawaging my woman. Pakiramdam niya ay talagang pagmamayari siya nito. Kinabukasan matapos silang makapag-ayos ni James, umalis na rin sila sa kwartong tinutuluyan nila. Maaga pa naman at inimbitahan sila mag-almusal muna sa restaurant ng hotel. Babalik na rin sila sa Laguna pagkatapos. Habang naglalakad sila paalis ng silid, napasulya pa sa isang nakabukas sa pinto. Dahil tila sinadya nitong buksan ng pinto at doon, nakita niya si Raph nang umiti sa kanya. Hindi naman niya alam kung gaganti rin siya ng ngiti dito. Ngunit gumiti rin siya at inalis na ang tingin dito. Hindi niya alam kung pumunta lang ba ito dahil sa isang event o dahil sa kanya. Pakiramdam niya tuloy sinusundan siya ng lalaki. By the way, Kian is here. I forgot to tell you that she have a restaurant here at the hotel. She's also one of the investors here. Narinig niyang sabi ni James na makapasok sila sa elevator. Bago ito tuluyang sumara at may humabol na makapasok at gano'n na lamang ang pagkabigla ni Pamela kung sino yon. Si Rafael. Yumuko ito at dumiretso sa likod hanggang sa tuluyan itong sumara. Nakasuot to ng itim na sunglasses kaya hindi ito nakilala ni James at hindi na rin niya alam kung nagkita na ba ang dalawa. Maya-maya bigla niyang naramdaman na may humawak sa kamay niya at nakita niya kung sino iyon. Napalunok siya at pilit na inaalis ang kamay niya rito. Subalit tila may pagkapasaway din ng lalaki at hindi binitawan ang kanyang kamay, kaya hinayaan lamang niya ito dahil baka mapansin pa siya ni James. Vera was the one who invited us. Maya-maya ay narinig niyang sabi ni James. I don't know that she's here too. Tugon niya rito. Me too. She just called me earlier. You didn't answer her phone call because you're in the bathroom. Dagdag ni James at bahagyang tumingin sa relo nito na tila tinitignan pa ang oras. 5 oras ang biyahe natin, pabalik ng Laguna. Kaya pumalak ako sa alok ni Yan na kumain muna sa restaurant niya dito sa hotel. Muli pang sabi nito. Okay. Tanging tugon niya dahil hindi siya makakilos dahil na rin sa pagkakahawak ni Raph sa kanyang kamay na nasa likod. Tinatakpan niya lang ito para hindi mapansin ni James. Pakiramdam niya anumang sandali makikita ni James sa magkahawak nilang kamay. Maya-maya pa'y bumukas ang elevator. Kaya binitawan na ni Raph ang kanyang kamay. Nakahinga naman siya na maluwag at sabay silang lumabas ni James sa elevator. Maging si Raph lumabas na at nasa likuran lang din nila. Sinabi na ba ng daddy mo sa'yo na may bago tayong investors? Maya-maya ay narinig niyang sabi ni James. Napatingin naman siya dito dahil wala pang nababanggit ang kanyang ama tungkol sa sinabi nito. Napatingin naman si James sa kanya at nakita ang pagtataka niya kaya nahulaan niyang wala pa siyang alam. He told me yesterday, before we came here, that investor was from Canada. He likes the projects of our company and he wants to apply those projects in his company. He shared also some tips about his company and I was surprised because one of the tycoon billionaire in Canada along Asia's country. Hindi ko pa siya nakikita pero talagang nakakabilib siya. Kapag ipapakilala na tayo bilang bagong namumuno ng kumpanya, ay ipapakilala rin siya ng daddy mo. Nakaramdam naman siya ng kakaiba sa mga sinabi nito na tila ba may luha siya kung sino ito. Kahit wala pa siyang ideya. Really? Then what's his name? Tanong niya pa dito. Dad did not mention his name. Maybe to surprise us? Sagot ni James at bumaling sa kanya. Napatango na lang si Pamela at di na rin nagtanong pa. Binaliwala na lang niya mga sinabi nito dahil pakiramdam niya kung ano-ano na lamang pumapasok sa isip niya. Lalo na't nasa likod pa rin nila si Raph. Maya-maya huminto si James at napatingin naman siya sa hinintoan nito. Nasa isang malaking printo sila habang may nakabantay sa labas sa tila guard. Tinanong sila kung may appointment pa sila sa loob at sinabi lang ni James ang pangalan nila. Tsaka sinabing si Kian ang nag-invite. Kaya naman pinapasok sila ng guard. Binuksan nito ang pinto bago tuloy ang pumasok at lumingon pa siya. Sakto naman pagdaan ni Raph, napalingon sa gawin niya at kumiti. Napakurap na lamang siya ng mata at tuluyan ang pumasok sa loob. Nung nasa loob na sila ay nakita niyang may ilang nakaupo sa mga tables at kumakain. Di naman gaanong karami ang nasa loob. Sumunod lamang siya kay James hanggang sa makarating sila sa veranda ng restaurant kung saan sila tila doon na magiging table nila. Nakita niya pa si Kian na sumalubong sa kanila. Hi guys, mabuti naman at pumayag kayo sa alok ko. Dito tayo. Nakangating bati sa kanila ni Vera. Umalik pa ito sa pisngi ni James at lumapit sa kanya. Tsaka niyakap ang kanyang braso.
Naiilang naman siya sa tinura nito, pero hinayaan na lamang niya. Giniya sila ni Kian sa maging table nila at nakita niya may nakahain na roon ng mga pagkain. You prepared this for us? Nakangiting sabi ni Pamela, kahit na naiiling siya sa pagiging clingy nito. Yeah, nalaman ko kasing dito kayo pumunta kahapon kaya naman inimbita ko na kayo mag-almusal bago bumalik sa Laguna. Nasabi rin sa akin ni James na aalis na kayo kaya nais ko muna kayo makasama, okay lang ba? Nakangiting sabi ni Vera sa kanya. Napatingin siya kay James bago maling tumingin kay Vera at napangiti. Of course, since you prepared this for us, I want to thank you. Sabi niya dito. Napatango naman si Vera at sinabihan lamang maupo upang magsimulang kumain. Habang nagsisimula nga silang kumain, ay panay naman ang kwento ni Vera at nagtatanong sa kanila kung kumusta ang event. Sumasagot naman siya sa mga tanong nito at maging si James. Ngunit habang nagsasalita ito'y napapansin niya ang pagiging sarcastic nito kahit na nakangiti ito sa kanya. Inahayaan lang niyang maging ganoon ito dahil inaalam pa niya at tinuhuli niya ang totoong ugali nito bago siya tuluyang kumilos. Napapansin niya rin kung paano ito napapasulyap sa gawin ni James na tila tinitingnan na maging reaksyon nito sa kanya. Matapos silang kumain ng almusal, nanatili muna sila doon at patuloy na nag-uusap. Maya-maya rin nagpaalam sila kay Vera na aalis kaya naman hinayaan sila nito. Nang akmang lalabas sila sa restaurant, may nahagip siyang isang grupo na nasa gitna na bahagyang kumakain. Hindi niya na sana papapansinin ang mga ito, ngunit nakilala na niya ang isa sa mga ito at bahagya pang napatingin sa gawin nila. Si Bryle. Nakita niya ang mga kasama nito na katulad nito, puro nakapang business attire. Napakunot noo siya at inalis ang tingin dito. Malamang, nandito rin to dahil nga nakita niya si Raph. Hindi nga lang niya alam kung anong ginagawa ng mga ito sa hotel kung saan sila. Naisip niya baka may tinatrabaho ang mga ito, kaya nagkataong nakita niya ang mga ito. Sigurado rin siyang wala pang alam si James tungkol sa dalawa. Pagkaalis ni na Pamela at James, ay nagpaalam na rin si Kian sa kanyang mga tauhan sa restaurant na aalis. Inayaan naman siya ng mga ito. Saka siya lumabas ng restaurant. Seryoso lang siya naglalakad palabas hanggang sa may masalubong siyang isang lalaki. Nakasuot ng sunglasses na itim kaya hindi niya ito nakilala, ngunit napahinto rin siya dahil pakiramdam niya ay kilala niya ang lalaki. Sinundan niya ito ng tingin, tsaka nagpatuloy sa paglalakad. Alam niyang kilala niya iyon, subalit hindi niya matukoy kung sino ito. Paglabas niya ng hotel, dumiretso siya sa parking lot. Napahinto pa siya na may nakita siyang nakatayang lalaki sa mismong tapat ng kanyang kotse. Lumapit siya dito at muling napahinto na makilala ito. Bryle? Kulot noong tawag nito. Napalingon naman ito sa kanya at napangiti. O Vera, ikaw pala, kamusta? Bati nito sa kanya. Napairap si Vera dito at bahagyang pinag-cruise ang kanyang dalawang kamay. Seryoso siyang nakatingin ngayon kay Bryle. Ano na naman ang kailangan mo at umaaligid ka na naman sa akin? Nakataas kilay pa nitong tanong. Inosente namang nakatingin si Bryle sa kanya, na tila hindi alam kung ano ang tinutukoy niya. Anong ibig mong sabihin? Bakit ko naman gagawin yon? It's just a coincidence. I have a business here too, saad ni Bryle. Ngunit hindi kumbinsido si Vera sa sinabi nito at mariin na nakatingin kay Bryle. Coincidence? I am not that dumb, Bryle. What do you want now? You already made a shame to me. Since Pamela is back, what now? Napapailing naman si Bryle habang nakatingin sa kanya at naglakad papalapit. Well, since you said that you are not dumb, then I will go straight. Gusto ko lang balaan ka sa ginawa mo kay Alice. Hindi na kita nakausap noon kaya ngayon kita nais na kausapin. I am warning you, Vera. Don't you dare lay a finger on her. Sabi ni Bryle at naging seryoso sa kanyang huling sinabi. Hindi naman makapaniwala si Vera sa kanyang narinig at bahagyang natawa. Tama bang naririnig ko? Don't tell me you care for that bitch. Well, mukha nga dahil nakakasama mo siya. Sa lahat ba naman ng babaeng matitipuhan mo ay ang loka-loka pang yon? Seriously? Natatawang sabi ni Vera. Napangisi naman si Bryle sa sinabing iyon ni Kian at napatango-tango pa. It sounds hilarious but yeah, I cared for her. So what if she's a crazy woman? Do you want me to compare her to you? You, that already have a husband and also have a relationship with Pamela's husband? Nakangiting sabi ni Bryle kay Vera. Di nakapagsalita si Kian dahil hindi niya yun inaasahan. Hindi niya alam kung paano nito nalaman na may asawa na siya.
I know you want to save something, but doing this kind of thing will drop you down, Vera. You're already in the hole, and anytime you will fall in that deep hole. You cannot get out if you already become one in the hole. Kaya hanggat maaga pa, itigil mo na kung ano nais mo kay Pamela at maging masaya ka. Seryosong sabi ni Brian kay Vera. Mariing napatitig si Kian kay Brian at naiintindihan niya na ngayon kung ano ang tinutukoy nito. Hindi mo kailangan sabihin sa akin kung anong aking gagawin. Ngayon pa ba ako hihinto? Gano'ng sobrang haba na ng nilakad ko. I cannot give up now because of her. If I will fall in that deep hole, I will swear she will come with me. Mariing sabi ni Vera. Napangisi lang si Brian at napatango-tango. Inaasahan na naman niya talagang magiging matigas ito, kaya wala na siyang magagawa. Last warning, Vera. We are in the battle now. I don't want you to get hurt because of Albert or James. If you want to be with James, then you need to stay away from Albert. But if you want, we can help you to do that because me and Raph was doing it now. Sabi ni Brian at may naramdam kay Kian ang kanyang pag-aalala. Are you kidding me? I have my own ways to do something. You don't need to help me and also I don't need your help. Gawin niyo kung anong gusto ninyo. Seryosong sabi ni Vera at nilampasan si Brian. Binuksan niya ang pinto ng kotse, tsaka pinaandar ito. Dahil alam niya kung gaano katigas ang ulo nito. Nais niyang balaan ito dahil ayaw niyang madamay ang babae sa gagawin nila ni Raph. Subalit dahil matigas ito'y wala na siyang magagawa. Sumakay si Brian sa isang kotse at pinandar ito. Matapos niyang kausapin si Vera na kanino pang nakaalis. I told you, you don't need to talk to her. She won't listen to you. Napalingon naman si Brian sa kanyang katabi sa driver's seat kung saan naroon nakaupo si Raph at bahagyang hinubad ang suot nitong sunglasses. Ngunit gusto ko pa rin siyang kumbinsihin at baka magbago pang isip niya. You know, I still care for her. Even she did not want to listen. Sabi niya at bahagyang napabuntong hininga. Napapailing na lang si Raph sa sinabi ni Brian. Naiintindihan niya kung ano nag-aalala ang kaibigan sa pisa nito. Ngunit talagang matigas ang ulo ng babae. Kung hindi ito makukuha sa salita ni Brian, talagang wala rin siya magagawa kung mandadama ito sa paghihiganti niya kay Albert. You cannot convince her because she really want to destroy Pamela and I won't let that happen. Seryosong sabi ni Raph. Muling napatingin si Brian kay Raph at nakikita niya ang pagiging seryoso nito sa sinabi. Napabuntong hininga na lang si Brian at naiintindihan din kung ano ang gusto ni Raph, lalo na pagdating kay Pamela. Naging tahimik silang dalawa habang binabaybay ang kalsada. Maya-mayang napatingin si Brian sa kanyang cellphone na nakalagay sa dashboard. Kinuha niya iyon at tinignan kung sino ang tumatawag. Habang sumusulap na rin siya sa daan dahil siya ang nagmamaneho. Who's that? Tanong ni Raph. Na makitang hindi agad yon sinagot ni Brian. It's Alice. Tugon ni Brian. Oh, so you're really serious about being close with her? Kunot noong sabi pa ni Raph. Well, gano'n naman talaga dahil pinsan siya ni Pamela. Hindi sa ginagamit ko siya dahil sa mga iniutos mo. Sadyang may iba lang na hindi ko masabi. Tugon ni Brian. Napatingin siya sa phone. Nang tuloy na mawala ang pangalan ni Alice doon. Pero maya-maya rin ay muli itong tinawag. Sinenyasan niya si Raph bago sinagot ang tawag ni Alice. Hello, Alice. Bungad niya dito. Oh God, mabuti naman at sinagot mo. Nasaan ka? Nakabalik ka na ba dito sa Laguna? Tanong ni Alice at tila may naramdamang kakaiba si Brian dahil sa boses itong tila batakot. Pabalik pa lang, bakit? Kunot noon niyang tanong at bahagyang napasilap kay Raph na napasilap naman sa kanya. Actually, there's someone who broke into my house last night. Sabi nito. Natigilan naman si Brian at dahan-dahan itinabi ang kotse upang makausap na mabuti si Alice. Nanatili naman nakatingin si Raph kay Brian at bahagya namang ni-loudspeak ni Brian ang kanyang phone upang marinig din ni Raph. What did you say? Yeah, pinasok ako dito kagabi and I'm in my storage room now to hide. I don't know what happened outside. I tried to call some help but no one answered me, even Pamela. So I tried to call you if you can come here. Saad ni Alice.